Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Niya sa atin, tayo'y magbigay galang sa Diyos. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Punong-puno tayo ng dakilang pag-ibig ng Diyos upang tayo kanyang kalingain sa tuwina. Na ngayon pinagdiruwang natin o ginugunita natin ang pagkamartir ni San Carlos Luanga at mga kasama sa Uganda. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Pag-aalay ng buhay ang pinakamangalagang pinapakay ng ating pong Panginoon Kristo sa kanyang pag-aalay mismo sa krus upang natin pagtibay ng lagaan ng ating pinagsasaluhan ngayon sa banal na Eucharistia. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kahawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Panginoon, kahawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi,
nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyong anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ng kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilikid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo, na nanariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasani nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Katotohanan, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Itong buhay na walang hanggan ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko ito sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likain ng sanglibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayong
Alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila hindi ang sanglibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo, aalis na ako sa sanglibutan, ngunit nasa sanglibutan pa sila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda ang panalangin ni Jesucristo sa bahaging ito na ating pagbasa. Marami pa ang pinapahayag sa Ebanghelyo na sa ating Jesucristo ay puspos ng panalangin. At sa ating mabuting balita, ang kanyang buong pagkatao ay binibigay niya sa Ama. Walang anupamang pagtalikod sa anupamang bagay. Hinarap ni Kristo kung sino siya, kung ano siya, at kung ano ang panukala niya sa buhay nito upang ipahayag ni Kristo man din sa panalangin, ito ang aking misyon. Upang una, ganun din tayo, pinakikilala natin ating mismong sarili natin, ating puso't kalooban, ano ang gawain natin, ano minimiti natin gawin sa buhay na ito, ano ang kahulugan ng buhay, ng pagpapala ng Diyos para sa atin, mga sangkap na bibigay halaga sa atin ding panalangin. Kaya ibig sabihin na ating Jesucristo, kung siya ay mapanalangin, nakita ito ng mga lagad at ito'y kanilang ding binigyan ng halaga. Sila din ay naging mapanalangin sa Ama. At iyan ang tinuro ng simbahan sa atin, be prayerful, pray unceasingly. Dito nanggaling kay Jesucristo, dito nanggaling ang mga alagad na nagpahayag ng mga bagay na ito upang ang simbahang tinatag ni Kristo ay maging mapanalangin. Unang-una sa buhay, pagpapala ng Diyos. Kaya ano nilalaman ng panalangin ng ating Jesucristo sa pagkilala niya sa kanyang sarili? Una, ang diwa ng kanyang panalangin ay siya'y tunay na propeta. Propeta sapat siya'y hinirang ng Diyos. Propeta sapat siya'y nanggaling sa Diyos. Propeta sapat meron siyang misyon sa balat ng lupa. Magturo, mamuno, at magpabanal. Yan ang tatlong tungkulin natin Jesucristo na talagang nakita ng mga alagad kung sino siya upang kanilang itangi. Tunay ngang si Jesus ay galing sa Ama. Sila nang patunay. Sapat ito rin sinasabi ng ating Jesucristo kung paano pinararangalan ng Diyos si Jesus. Gayon din sa katugunang ito, siya din magpaparangal sa Ama. Upang sabihin, ginampanan ko na ang iyong pagsugo sa akin bilang ako ay Mesya sa pamumuno, sa pagtuturo at pagpababanal ng mga tao. Nagawa niyang sukdulang mangyari sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili sa krus. Kaya tinawag siyang the high priest ng ating simbahan. Siya ang tinaguri ang tunay na nagaling sa Ama, pinagpala ng Ama at pinagkalooban ng Ama ng lahat na kapangyarihan. Kaya buong buo na ang ating pananalig sa Diyos. Buong buo na ang pakilala natin sa poong may kapal. At buong buo na ang naging misyon ni Kristo upang sabihin ang misyon ni Kristo ay misyon din natin. Mamuno, magturo, at magpabanal. Sa bandang gitna ng ating mabuting balita, pinapahayag ni Kristo, daan sa buhay na walang hanggan. Kung wala si Kristo, walang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, na binigyan daan niya sa buhay na ito, tinugunan ng Diyos ay muling nabuhay. At ang layunin nitong kanyang muling pagkabuhay ay upang ang paghahari ng Diyos, hindi lamang sa balat ng lupa, kundi sa kabilang buhay, upang ang naging buhay ni Kristo ay pagpapala sa lahat ng nananampalataya
Sapagat si Kristo ang daan sa muling pagkabuhay ng tao at daan para sa buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, sapat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan upang sabihin pagkalipas ng buhay sa balat ng lupa ay naghihintay naman ang buhay sa kabila na tayo'y babalik sa ating amang lumika na nagkaloob sa atin ng buhay. Kaya mapapasama tayo pagkalipas ng buhay sa daigdig na ito. Kaya sasabi ng ating mabuting balita ayon kay San Juan, ipinagkaloob na ng Diyos kay Kristo ang lahat upang parangalan ng Diyos, upang ang lahat ng tao pagdating ng panahon may tunay na karangalang handog sapat may buhay na walang hanggang kapiling ang Diyos magpakailanman. Pinagkalooban tayo ng buhay upang ang buhay na ito maitalaga natin sa balat ng lupa, upang ang mga katangian ng pagtuturo, pamumuno at pagiging banal, kahalintulan ni Kristo, tinawag tayong mga Kristiyano, tinawag tayong mga anak ng Diyos, sapagkat dito nakalinya ang ating buhay at upang sabihin tayong tunay ng pinagpapala ng poong may kapal. Sa ikatlong bahagi nito, ito na napakalaking hamon para sa atin. At ngayon, tayo nagdiriwang na banal na misa at napakalaki ng hamon para sa atin. Ano bang kabanalan na binibigay natin sa ating kapwa na tayo nakikita sa ating buong pagkatao ang tunay na banal? Napakalaga nito, di ba? Na hindi tayo nadadawit sa may binibigay na makasanglibutang ito upang tigib ng pagkakasalo tayong mabuhay sa kadiliman. Ibig ng Diyos na tayo'y mapasa kaliwanagan ng buhay upang tayo'y maging laan sa ating kapwa, sa ating pamumuno, pagtuturo at pagiging banal. Yan ang katangian ni Kristo, yan ang kanyang pinantununan, ito yung kanyang buong buhay sa pagpapakilala niya sa Ama upang sabihin tayo din tulad ni Kristo. Nagsisikap din tayo para sa ganitong bagay na kanyang naging tunay na buhay sa balat ng lupa. Kaya ang panalangin ay napakahalaga sapat nauwi ito sa ating pagkilala sa Diyos. Sino ang Diyos sa aking buhay? Sino siya na ako'y patuloy niyang pinagpapala? Sino si Jesucristo particular sa kanyang pagiging propeta sapat sinugo siya ng Diyos para bigyan tayo ng magandang buhay, pagpapala ng Diyos at natin nalilimutan, buhay na walang hanggan. Kaya nagkaloob si Kristo ng kanyang sarili bilang isang martir, may dugong dumanak sa krus. Ito tayo ngayon, may mga santo tayo, pinagdiriwang ngayon, si Carlos Luanga at mga kasama noong taong 1885 hanggang 1887. Naku, napakadami nagbuwis ng buhay sa Africa, sa Uganda, at sa kanilang pagdanak ng dugo, alang-alang sa pagtatanggol sa pananampalataya noong kapanahonang iyon, pinagtibay ng simbahan na tunay ngang sila ay mga dakilang tao sa pagiging pinuno o namumuno na papabanal at nagtuturo. Yan ang tatlong bagay na kanilang ginawa din sa kanilang pagiging martir dito sa ating lipunan at nangyari ito sa bansang Africa. Naging matibay nawa ang ating puso't kalooban upang nating isalang-alang ating sarili even to the extent of offering our own lives. Hanggang ngayon, di ba? Upang sabihin, burahin naman natin, minsan nakasabihan, ayoko magimate, ayoko magpakamarte sa taong yan. Ganun mga bagay. No, nasa isip natin, pagkamarte na ganyan, di ba? Kung kailangan. Pero napakaganda kung tayo ay nasa larangan ng pagtuturo, pamumuno, at pagpapabanal ng ating kapwang nanggagaling sa puso't kalooban ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ng pananampalataya at upang ang naging buhay ni Carlos Luanga at makasama sa Africa na ngayon sila ay nagdiriwang ng kanilang kapistahan sa mga santong itong naging martir ng simbahan upang talaga natin ating sarili sa pamumuno, pagtuturo at
pagpapabanal. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa, naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na Kanyang isinugo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pakatulungan po kami at patuloy kami manindigan sa aming mga gawaing pagtuturo, pagpapabanal at pagmumumuno upang ang lahat ng bagay maiugnay kay Jesucristo upang patuloy natin siyang parangalan sapagkat pinararangalan niya ang Ama at upang maging dali sa itong ating pagtitipon sa banal na misa at makahulugan ang ating mga pagdulog sa Kanya, tayo may mabusilak na puso at hangaring tunay na kabutihan, kabanalan ang gampanin. Kaya ang ating mga pagdulog, ibig natin makamit sa buhay, ngayon pinapahayag natin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapalamon. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, na nagsusumamo ng maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan, na mamatay kaysa ikaw ay talikdan, kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ni San Carlos, Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mo kami matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng martir ay dumanak,
hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon, na aming Papa, si Elias, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at ang mga martir na si Carlos Luanga at mga kasama sa Uganda na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Panalangin, ugnay ang buhay natin sa Diyos, pagpapalang handog, minimiti natin sa matuwid natin ding pamumuhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Ating ay awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon ang Ama namin. Sumasalangit ka,
langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinuso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbatian tayo at mabigay na kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong si Hesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pagkinabang sa paggunita sa mga martir na hindi nagupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may katatagan sa pananampalataya. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabanbanalang sakramento sa altar sa ating pagtatanod at sa ating di mga panalangin inuukol natin sa kagampanan ng buhay pagpapala ng Diyos sa piling natin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Ecelitanis Hostium, Elabremur Hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, Vivitam sic
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mananghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang manakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Yarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban
upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comporsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestis Diei. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.